Itinanggi ng isang dating PNP chief na nagbigay siya ng proteksyon at nakinabang siya sa iligal na pogo operation sa bansa matapos lumabas ang mga kupas na larawan sa isinagawang investigasyon ng Senado. Binigyan din pa ng general na malinis ang kanyang konsensya at hindi niya kailanman kinukonsenti ang anumang mga iligal na gawain tulad ng pogo. Report mula kay Mar Gabriel. Bilang Pilipino, I think nagawa ko lahat kung dapat kong gawin bilang Pilipino, lalo-lalo na sa terms of national security. And bilang police din, ginampanan ko rin yung lahat ng dapat kong gawin as alagad ng batas without fear or favor. Yan ang iginiit ni dating PNP Chief Retired General Benamin Acorda Jr. sa harap ng paglabas ng kanyang mga larawan sa Senado kasama ang kapatid ni dismissed Banban Mayor Alice Gu na si Wesley at umano'y business partner nito na si Sual Pangasinan Mayor Dong Kalugay. Inilabas din ni Senator Risa Hontiveros ang mga larawan ni Acorda kung saan kamiting nito ang hinihinalang pogo operator na si Tony Yang at iba pang Chinese businessman nakuha noong siya pa ang regional director sa Cagayan de Oro. Aminado si Acorda na nasaktan siya sa paglabas ng mga larawan na nabigyan ng negatibong impresyon. Now with regards to the picture na pinipilit akong i-connect or ini-insinuate na i-connect doon sa illegal operations, wala akong masabi dyan. I never tolerated or transacted illegal activities with my friends. Kung lumapit man sila kung may tutulong para sa bayan yan at saka kung anong mga dapat na pag-usapan, legal lang ako. Hindi ako nakikipag-transact sa illegal. Binigyan din ni Acorda na sa panahon ng kanyang pamumuno sa PNP, isinagawa ang operasyon laban sa illegal na pogo sa Banban Tarlac na ikinokonekta kay Alice Gu. Patunay raw ito na hindi niya pinoprotektahan ng pogo at hindi kailanman nakinabang rito. I can face anybody squarely, eye to eye, without flinching an eye. Masabi ko, malinis po tayo dyan kay Alice Gu, wala tayong pakialam dyan. Sa pagtakas niya, hindi rin ako tumatanggap ng pera sa kanya. Ipinaliwanag din ni Acorda kung bakit piling mga opisyal lang ang nasabihan tungkol sa raid sa Tarlac, kung saan hindi kasama ang NOI-Hepe ng CIDG na si Major General Romeo Karamat. Hindi naman sa wala tayong tiwala kay General Karamat, pero during that time nakabakasyon siya. And sa akin naman, need to know na yan. Kung hindi rin lang kailangan malaman pa. At saka, may tinatawag tayong time and target, meaning sabihan lang yung mga taong concern na dapat pagsabihan pag andyan na yung operation. And that is what we did. That is how serious we are pagdating sa bagay-bagay na yan. Pakiramdam ni Acorda ay nababaligtad siya sa issue, pero hindi niya na raw ito ikinagulat dahil sa lawak at dami ng pera ng pogo. Wala raw siyang pinagsisisihan sa kanyang mga naging aksyon para sa kapakanan ng national security. If I am going to live another life at despite all the things that I'm despite all the setbacks na meron ako ngayon, I really still do the same thing for the sake of our national security. I hope yung mga ating mga kababayan lawakan ng pag-iisip. Maraming mga nangyari sa behind the curtains. Nakahanda raw si Acorda na humarap sa investigasyon ng Senado kung saan may pagkakataon siya na ipaliwanag at idepensa ang kanyang sarili. Mar Gabriel, para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa AtNet25 TV.